Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Corazon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan tungkol sa pusang itim na kapag may buntis ay lagi itong nagpapakita. Paano ba naman kasi kapag nagpapakita ito ay tiyak na makukunan ang bawat buntis na makakakita nito. Laking tuwa namin ng partner ko nang malaman namin na buntis ako. Abot langit ang kasiyahan namin dahil matagal na namin pinapangarap na magkaroon ng anak. Noong una ay wala naman naging problema. Naging okay ang lahat, pero pagdating ng 8 buwan ng aking tiyan, dito na kami nakakaranas ng kakaiba. Tandang-tanda ko pa noong ako lang mag-isa sa bahay namin. Biglang may napadpad na dayong matanda na may dalang sako sa harap ng bahay namin. Kaya nagtaka naman ako sa laman ng sako, kaya tinanong ko ito. "Mawalang galang na po, Manong. Ano po ba ang laman ng sako na dala nyo?" "Ito ba, iha? Mga alaga ko itong pusa." "Bakit nyo po nilagay sa sako? Kawawa naman yung mga pusa." "Huwag kang mag-alala, iha. Maya-maya, mga dapit hapon, ay pakakawalan ko rin sila para maghanap ng pagkain." Sa ilang minuto ng aming pag-uusap, dumating na ang aking partner at agad niya akong pinapasok sa bahay dahil nakaramdam daw siya ng kakaiba sa matandang kausap ko. Agad ko naman sinunod ang mga sinabi ng aking partner. Pumasok kaagad ako sa loob ng bahay at sumunod naman siya sa akin. Agad naman niyang sinarado ang pintuan. Pinaalalahanan niya ako na mag-ingat at huwag na huwag makipag-usap sa mga taong hindi ko kakilala. Pagdating nga ng dapit hapon, nakarinig kami ng partner ko ng tinig ng pusa. Hinanap namin ito kung saan nanggagaling ang tinig. Nanggaling pala ang tinig ng pusa sa labas ng aming bahay. Agad pinuntahan ng partner ko ito at nagtaka naman siya na kung bakit may pusa na napadpad dito. Naalala ko rin ang sinabi ng matanda na pakakawalan niya ang kanyang mga alaga bandang dapit hapon. Nilapitan ito ng aking partner. Nais niya sana itong hulihin, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mahuli. Tila ang liksi rin ng kilos ng pusang itim. Dahan-dahan namang lumapit ang pusa sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Tsaka lang umalis ang pusa nang kumuha ng itak ang aking partner para tagain. Napansin kasi niya na parang may mali dito, kaya niya ito binalak na tagain. Mabilis naman na nakailag ang pusang itim at agad na itong lumayo sa amin. Pinagmasdan namin maigi ang pusa kung saan siya patungo. Patungo pala ito sa isang matanda na agad siyang kinuha upang isilid sa dala niyang sako. Hinabol naman ito ng aking partner. Ngunit laking gulat niya nang biglang mawala ang matanda. Pagkalipas ng ilang oras, may napabalita sa kabilang baryo na may nakunan daw na buntis. At nakakita daw ito ng pusang itim. Tinalunan daw ng pusang itim ang tiyan nito. Kaya ilang sandali pa ay sumakit ng gusto ang tiyan ng buntis. At kasunod nun ay ang pagdurugo nito ng malakas. Duda ng aking partner na aswang rin yung matanda. Ginagamit lang niya ang pusang itim para hindi siya pagdudahan ng mga taong makakasalubong niya. Naging blanko rin yung pamilya ng nakunan at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Yun palang pusang tumalon sa tiyan ng buntis ay alaga pala ng matanda. Dahil sa nangyari ay naging alerto ang aking partner. Naghanda siya ng mga pangontra sa aswang. Alam ng partner ko na hindi kami tatantanan ng matandang yun. Alam niya kasi na buntis ako at natukoy niya ang lugar namin. Tama nga ang kanyang hinala at hindi siya nagkamali. Sa pagkakataong ito, naging totoo ang kanyang hinala. Bumalik nga ang matanda at dala-dala na naman ang sako. Pero siya ay hanggang tanaw lang sa amin. At hindi na makalapit dahil sa pangontra na ginawa ng aking partner.
Pagdating ng gabi, akala namin ng aking partner ay magiging okay na ang lahat. Pero dahil sa mga pinagsasabi ng aking partner sa matanda kanina ay naging mabagsik ito. Hindi kami tinantanan ng matandang aswang. Paano ba naman kasi ay ikinalabog na ng malakas ang aming pintuan. Naging agresibo ito kahit may pangontra na kami na nilagay, pero binaliwala lang niya ito. Ako naman sa sobrang takot ay naihinang wala sa oras. Nag-umpisa na rin sumakit ang aking tiyan. Ang bahay rin namin ay parang napalibutan ng mga pusa. Kahit saan kasi ay mayroon kang ingay na maririnig. Hindi naman ako pinabayaan ng aking partner. Hanggang sa makakita siya ng gulong ng bisikleta at agad niya itong sinindihan at tinapon niya sa labas. Ang baho ng usok ng gulong. At dito palang natigil ang mga ingay ng pusa dahil sa mabahong usok na galing sa gulong ng bisikleta. Buti na lang ay mayroong tinatagong huling alas ang aking partner at unti-unti ring nawala ang sakit ng aking tiyan. Naabutan na kami ng umaga dahil hindi kami makatulog dahil sa nangyari. Hindi ko na rin pinansin ang bantot na amoy ng aking palda. Nagpasalamat rin kami na walang nangyari sa amin noong gabi na yon. At sa awa naman ng Diyos ay ipinanganak ko ang isang batang lalaki na malusog. Nabalitaan rin namin, ilang buwan makalipas, na mayroon daw binaril na matandang lalaki na may daladalang sako na laman ay mga pusang itim. Pati mga pusa ay hindi rin nakaligtas. Mukhang malaki ang galit ng bumaril sa matanda. Ayon sa mga tao na siguro ang bumaril sa matanda ay yung kamag-anak ng biktima. Mula nang namatay ang matanda ay wala na rin naibalita na may mga buntis na nakukunan.